Magandang araw mga Kai Sotto fans! Kung akala ng New Zealand na kaya nilang pisikalin si Kai Sotto upang mawala sa kanyang laro, well, kabaligtaran ang nangyari. Sila pa nga ang pinisikal ni Kai. In fact, sa isang play ay nakatanggap ng bola si Kai sa low post against a very strong 6'11 center ng New Zealand na si Sam Waardenburg, at talagang dito pinakita ni Kai kung gaano siya kalakas at kagaling. At sa lakas ni Kai ay parang binigyo si Sam Waardenburg sa ilalim at talagang lakas sa lakas ang labanan. Hindi natrasan ni Kai, instead he bullied his way inside at nakakuha pa ng isang malutong na siko itong si Sam galing kay Kai. Isang nakakagulat na move galing kay Kai, who was once has the reputation as a soft player. At ito ang top 1 play ng laro between New Zealand and Gilas Pilipinas. Well, kapag pinag-usapan ng Gilas Pilipinas at ang kanilang laban kontra New Zealand, isang pangalan ang namumukod-tangi, Kai Sotto. Sa laban ng ito, naging sentro ng aksyon ang sagupaan ni Kai laban kay Sam, isang 6'11 center ng New Zealand na kilala sa kanyang pisikal na laro. Ang enkwentro nilang dalawa ay nagsilbing simbolo ng pagbabagong anyo ni Kai mula sa tinuturing na soft na player patungo sa isang agresibong pwersa sa ilalim ng basket. Si Sam Waardenburg ay kilala sa kanyang lakas at matatag na depensa. Bilang isang 6'11 na center, umaasa siya sa kanyang pisikal na presensya upang madominate ang shaded lane. Pero sa labanang ito, si Kai ay nagbigay ng leksyon. Sa kanyang low post play, tinanggap ni Kai ang bola at hinarap si Sam sa ilalim. Dito pinakita ni Kai ang kanyang lakas at literal na binangga niya ang depensa ni Sam hanggang sa maitulak niya ito palayo. Naging highlight ng aksyon nang makuha pa ni Kai ang 2 points at kahit sa napakadikit na depensa sa kabila ng siko na tumama kay Waardenburg, ang tagpong ito ay hindi lamang nagpapakita ng pisikal na lakas ni Kai, kundi pati na rin ang kanyang kumpiyansa at determinasyon. Ang galawang ito ay isang malaking kaibahan mula sa mga criticism na tinanggap ni Kai noong kanyang early years, kung saan madalas siyang matawag na soft player dahil sa kanyang payat na pangangatawan. Sa laban kontra New Zealand, pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa kahit na sino, kabilang na ang mga malalaki at malalakas na big men tulad ni Sam. Well, hindi lang sa physical na aspeto bumawi itong si Kai. Sa kanyang buong laro, nakapagpakita siya ng versatility na naging malaking bentahe para sa Gilas. Umiscore siya ng 19 points, kumuha ng 10 rebounds at nagbigay ng 7 assists, isang near triple-double performance. Ang ganitong all-around game ay nagbigay ng malaking kalamangan sa Pilipinas laban ng New Zealand. Sa kabilang banda, bagamat magaling itong si Sam Waardenburg sa kanyang depensa, hindi niya nagawang pigilan ang opensa ni Kai. Madalas siyang mahuli sa posisyon, lalo na sa mga quick moves ni Kai sa ilalim. Bukod pa dito, ang kakayahan ni Kai na makipagpalitan ng pisikal na laro ay siyang nagpatunay na hindi na siya madaling madisrupt. Maging si Coach Tim Cone ay nagulat sa ipinakitang tapang ni Kai. Ayon sa kanya, "I just love the commitment that Kai is showing coming in every day." Habang si Kai ay nagniningning sa laban, si Sam Waardenburg naman ay tila kinapos ng mga kritikal na bahagi sa laro. Bagamat siya ay may tangkad at taas, hindi niya nagawang dominahin ang shaded lane tulad ng inaasahan. Ang physical na laro ni Sam ay hindi sapat upang pigilan ang momentum ni Kai. Sa mga crucial plays, tulad ng nabanggit na low post move, malinaw na si Kai ang mas may control. Bukod pa rito, ang offensive arsenal ni Sam ay limitado kumpara kay Kai. Habang si Kai ay kayang umiscore mula sa iba't ibang bahagi sa court, si Sam naman ay umaasa lamang sa kanyang mga outside shots na kinapos sa huli. Ang labanang ito sa pagitan ni Kai Sotto at Sam Waardenburg ay hindi lamang tungkol sa physical na competition. Ito rin ay simbolo ng paglaro ni Kai bilang isang elite player. Ang eksenang ito kung saan literal na binigyo ni Kai si Sam ay naging patunay ng kanyang pagbabagong anyo bilang isang dominanting big man. Sa edad na 22, ipinapakita ni Kai na kaya niyang makipagsabayan sa mga dekalibreng manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Ang tagumpay ni Kai sa labanang ito ay siyang nagsisilbing inspirasyon hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong Gilas Pilipinas. Sa darating na mga taon, malaki ang tsansang
makita natin si Kai na umaangat pa. Posibleng patungo sa NBA, tulad ng sinabi ni Justin Brownlee. He's good enough to play in the NBA. Ang tagumpay ni Kai sa laban kontra New Zealand ay hindi lamang simpleng panalo sa basketball, kundi isang simbolo ng patuloy na pag-unlad ng kanyang karera at ng Gilas Pilipinas. Sa bawat tagumpay na tulad nito, binubura ni Kai ang mga pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan, lalo na nung panahon na siya ay tinuturing pang soft player o kulang sa pisikalidad. Ang kanyang ipinapakitang husay at determinasyon ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kakampi, kundi sa buong sambayan ng Pilipino na sumusubaybay sa kanyang paglalakbay. Bilang isang pangunahing player ng Gilas Pilipinas, ang pag-angat ni Kai ay may direktang epekto sa koponan. Ang kanyang kakayahang makipagsabayan laban sa mga malalaki at malalakas na kalaban tulad ni Sam ay siyang nagbibigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi na kaya niyang harapin ang kahit sinong koponan na sa pandaigdigang entablado. Bukod pa dito, ang tagumpay ni Kai ay siyang nagpapakita ng posibilidad na umangat pa ang antas ng laro sa buong Gilas, lalo na sa mga international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup at World Cup. Ang bawat lakas sa laro ni Kai ay tila nagsisilbing babala sa mga kalaban. Naririto ang Pilipinas, handang makipaglaban. Ang potensyal ni Kai na makapasok sa NBA ay hindi na lamang pangarap, ito ay nagiging mas konkreto sa bawat laban na tulad nito. Sa edad na 22, meron pa siyang sapat na panahon upang patuloy na mag-develop at ipakita ang kanyang talento sa mas mataas na antas. Ang papuri ni Justin Brownlee kay Kai Sotto na nagsabing he's good enough to play in the NBA ay isang malaking bagay. Si Brownlee na isang veterano sa international basketball at PBA ay may malinaw na pananaw kung ano ang kinakailangan upang maging matagumpay sa pinakamalaking basketball league sa mundo. Ang paglalaro ni Kai sa Japan B-League ay isa ng malaking hakbang patungo sa NBA. Sa liga na ito, araw-araw niyang hinaharap ang mga kalaban na may mataas na antas sa husay at disiplina, bagay na humuhubog sa kanya bilang isang mas kompletong player. Ang kanyang pagiging versatile, isang big man na may kakayahang umiscore, mag-rebound, pumasa at mag-block ay mga bagay na hinahanap ng mga NBA scouts. Ang tagumpay ni Kai laban kay Sam ay isang magandang halimbawa ng kanyang kahandaan para sa mas physical na laro na mahalaga sa NBA. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.